Paano po ba nagkakaroon ng distinction ng pagiging Kristiyano o ang living like Jesus people? Unang-una, they pray. They read the Word of God. Third, they practice what they pray and they practice what they read. And fourth, what Jesus did, they do. Yun po yung living like Jesus gospel. Ang priority natin ngayong end time at ang heartbeat ng Lord ay pagliligtas ng kaluluwa. Other than that, wala na pong iba. Kaya I'm sad na napakarami po sa atin dito, matagal lang umuupo. At kung hindi niyo po alam, now you know. Paano kayo aasahan ng Diyos? Paano niya kayo bibigyan ng tungkulin? Paano niya kayo gagamitin? Kung pumapasok kayo ng walang Biblia at lumalabas kayo ng walang brochure. How do you call yourself a Christian? How do you call yourself the sons and daughters of an apostle of Christ? We are in the end time. Ang sabi po sa Bible, a man is destined to die only once and then after that, judgment. Araw-araw po may pupunta ng impyerno. At ang tao pumunta na sa impyerno, hindi na siya aalis doon kahit kailan. Maaring siya ay kapatid mo, pamilya mo, kamag-anak mo, kaibigan mo. Mahal mo sa buhay. Pag isang taong ito hindi mo nailigtas, hindi mo napangaralan, hindi mo naabutan ng Jesus paper, regardless of what your motive is or what your intention is, kapag siya hindi tumanggap sa Diyos at hindi siya nakarinig ng salita ng Diyos, siya ay pupunta ng impyerno. This is the heart of the gospel. Ito po yung reason kung ba't tayo nagpupuyat, nagpapagal, nagsakripisyo, nag-aayuno, nalalangin, nagbibigay. Para ipangaral ang katotohanan. Biblia, hindi tayo kapagbitbit. Brochure, hindi tayo kapagbitbit. And I'm sorry, but God said enough. Our citizenship is in heaven, not here on earth. That we await the coming of the Lord Jesus Christ. The rapture of the church. It doesn't matter kung morning service ka ma-attend. It doesn't matter kung evening service ka ma-attend. It doesn't matter kung anong oras sa service ka ma-attend, kung gaano katagal. Ang importante yung bawat tinatanggap nyo, ina-apply nyo, pinapractice nyo, sinasabuhay nyo. About salita ng Diyos na nakasulat sa Bibliang ito, hindi nyo namin po tinatanggap, kundi sinasabuhay nyo, pinapangaral nyo sa lahat ng tao. Hindi nyo kinakailangan maging pastor para magligtas ng kaluluwa. Hindi nyo kinakailangan maging apostol para magligtas ng kaluluwa. Hindi nyo kinakailangan mag-aral ng Bible school para magligtas ng kaluluwa. Enough na po yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whomsoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Dahil pag puno ka ng Diyos, ang priority mo lagi ay gawin ang kalooban ng Diyos. Pag puno ka ng Diyos, ang puso mo'y sumisigaw ng kalooban ng Diyos. Pag puno ka ng Diyos, ang priority mo ay magligtas ng kaluluwa. Dahil ang sinisigaw ng puso ng Diyos ngayon ay isa lamang, kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Ito nga po yung nagiging malaking problema ngayon sa napakaraming churches sa buong mundo. Marami silang ginagawa na hindi pinapagawa ng Diyos. Marami silang ina-accomplish, marami silang tagumpay, pero hindi pinapagawa ng Diyos. Ano pong difference ng living like Jesus people? Ang living like Jesus people po, mas gusto nating isatisfy ang Diyos kaysa isatisfy ang ating pakiramdam. Na kapag nilagay ka sa isang sitwasyon, sa isang kalagayan, mas pinipili mong isatisfy ang kalooban ng Diyos kaysa isatisfy yung sarili mo. Yung kahihiyan mo, yung takot mo, yung pangamba mo, yung isip mo, yung pakiramdam mo. Apostle or not, pastor or not, evangelist or not, teacher or not, prophetess or not, everyone who knows Christ must share Christ. Everyone who experiences the salvation of the cross must share the salvation of the cross to everyone. Nagpapasalamat po kami na kayo po ay sumusunod. Nagbibigay, nag-aayuno, nananalangin, umaattend, nagsasakripisyo. But don't forget, huwag po kayong papasok sa simbahan ng walang Biblia.
At huwag kayong lalabas nang wala kayong brochure. Because it defines who you are in front of the others, especially in front of Christ. You have an obligation to do what God did. And the highest priority of our lives in this final hour is to save every soul as we can. Wala na pong iba. Sabi nga po rito ng ibang tao, hindi ba nahihiya yung Jesus Our Shield Worldwide Ministries? Lagi nilang sinasabi na yung pamilya, secondary lang. Yung pag-aaral, secondary lang. Yung pagtatrabaho, secondary lang. Yung lahat ng bagay na sinasabi nila, importante ba yung lagi yung priority, yung will ng Lord? 100% yes. Yung pamilya mo, pag hindi mo sineran, sa pupunta yan. Pag nagtrabaho ka na nagtrabaho at hindi ka umaten, saan ka pupunta? Pag inuna mo yung pag-aaral mo at alam mo may tawag ka sa Diyos at may tungkulin ka at sumuhin ka sa Diyos, saan ka pupunta? The Bible doesn't care about your feelings. The Bible intends to do only one thing, and that is to save your soul and to make you like Jesus. Hindi mo kinakailangan mag-full time para magligtas ng kaluluwa. Hindi mo kinakailangan mag-full time para mag-pray, sumama ng overnight prayer. Hindi mo kinakailangan mag-full time para mag-ayuno. Dahil regardless kung full time ko o hindi, pag puro ka ng Diyos, uunahin mo yung kalooban ng Diyos. Regardless kung full time ka, pastor ka o namang kalagay mo, hindi, pag puro ka ng Diyos, takarin mo yung tinig ng Diyos, ang gagawin mo lagi, yung pinapagawa ng Diyos. Pero pag pinupuno mo yung sarili mo ng ibang bagay at maraming bagay na unnecessary, pag pinupuno mo yung sarili mo ng mga bagay na hindi naman kinakailangan, nawawala po yung distinction. You are walking in a very dangerous line. Ito yung kaligtasan. Ito yung impyerno. Andito ka sa hamigit na naglalakad ka na parang bulag at tuod na hindi mo alam yung ginagawa mo. If you really want to draw a line between God and your decision, then you must do this. Umalis kayo sa kinakalagyan nyo. Regardless kung anong edad nyo, kalagayan nyo, katungkulan nyo, sitwasyon nyo sa lahat ng maraming bagay. Marami pong tao nakikinig lang pag yung gusto nilang pakinggan, yung gusto lang nilang marinig. Maraming tao nakikinig lang pagka masarap pakinggan yung sinasabi ng nagkasalita. Maraming tao ang gustong pakinggan lamang yung nagkasalita pagka tungkol sa blessing, tungkol sa pagpapatawa, tungkol sa may humor, tungkol sa lifestyle, tungkol sa socialism, tungkol sa maraming bagay. Gusto mo nilang pakinggan yung lahat ng ganyang bagay. Pero pag katotohanan na at nakakasakit na, pero pagka salita na ng Diyos na tumatama sa kanilang puso, ang sabi po sa Bible, that the Word of God is like a double-edged sword that pierces to the hearts of everyone who hears it. Ayaw na pong makinig. Umaalis na. Lumilipad na yung isip. Pag impyerno yung pinag-uusapan, ayaw matakot. Hindi na rin makikinig. Matakot ka pag may kasalanan ka, pero pag tama ginagawa, magpuri ka dahil hindi ka pupunta ron. Ang mga taong takot sa rapture, yung ayaw iwanan yung buhay nila. Pero mga taong puno ng Diyos at nabubuhay na merong kabanalang kalinisan at nabubuhay kagaya kawangis sa ating Panginoong Hesus-Kristo, pinag-uusapan yung rapture, excited ka dahil nakikita mo na ang Diyos. Marami pong taong gusto nilang pakinggan yung gusto nilang marinig. But when it comes to the truth of the Word of God, lumilipad ang isip. Inaantok, nakakatulog. Why? Hindi sila interesado. Mas gusto nilang isatisfy yung pakiramdam nila kaysa ron sa ginagawa ng Diyos sa buhay nila.